katawan ko, sinusuka ko, para palang ginigi. Kaya, sinusuka ko yung vitamins. Kahit anong gawin, before, after, or in between the meals, talagang sinusuka ko. Ayaw talaga ng katawan ko, hindi rin ako basta-basta uminom ng gamot. Dito tayo sa mga reactions ninyo, mga kababayan. Ang daming text. Good afternoon, Mr. Maravillas. Kagagaling ko lang po sa Arayat, Pampanga. Nag-deliver ng relief. Nabalitaan ko po, last night, meron isang ambulance nagpunta sa Arayat Municipal Cemetery at meron itinapon na isang patay doon. Baka lang po meron COVID-19 yung tinapon. Pasensya na po, wala akong contact sa mga authorities or media outlets. Di ko alam gagawin ko sa information na ito. Attorney Norbin Punsalan. Attorney pala itong nanon. Attorney ka? I-compo ninyo, i-report ninyo sa authorities, sa police, para ma-check. Pero kung may totoong may tinapon doon, siyempre, sa bagay, hindi na nagsisipaglabas yung tao. Butit rineport mo. Ay, dyan sa Arayat, Pampanga, tingnan ninyo doon sa cemetery, may tinapon daw. Hello, Mr. Maravillas, The West does not believe in trust in the Eastern methods and medicine. Tama po, kasi gusto nila may, tawag dito, yung monopoly sila. They want monopoly of all. Gusto nilang i-monopolize ang lahat. Ganyan ang ugali niyan. Lahat kwarta. Maray na aga po, Sir Dan. Tama po, di naman dapat pandemic ang paniwalaan ng DOH sa bansa natin. Gaya ng sinasabi ng WHO, ginagawa ng ibang bansa ang COVID virus para pagkakitaan ng ibang bansa. Sample na lang po ang face mask kung isipin, di man tayo damit or tela na pwede gawing face mask. Na ganon, di man mag-angkat ang DOH ng face mask para sa health workers. Kung ang bayanihan is one act, simulan muna sa sariling pamilya na magkusa, gawa ng proteksyon sa virus, kunti lang na di magbili ng face mask. Salamat po. From Bakakay. Nasa Bakakay pala to. They are not after control of spread but to spread. Ayun na nga po ang sinasabi natin. Sir Dan, pabati naman po kami dito sa Tarlac City from Agustin Pokis Jr. and family na watching you. Ang binabasa ko po, mga kababayan, text pa siya. Nagpadala man ang mga tao dyan sa Manila sa kanilang Diyos na si Jaime Sin. Aywan kong doon na nakatira kay Satanas. Ginawang Diyos si Jaime Sin. Sir Dan, sino po si Leo Marcos? Totoo bang kilala siya ng mga Marcos o gawa-gawa naman lang po ng mga LP? We need the truth para po tayo maloko. Hindi ko po siya kilala. Nakita ko lang sa Facebook. Tapos may bidyong kasama si Imelda. Tapos yung may tumawag lang sa akin. Sir Dan, sa pahayag ni President Duterte na kung nanganib na ang buhay ng pulis at militar, pwedeng barilin na nila ang mga nanggugulo. Okay yon para sa akin, Sir Dan. Patayin para wala ng problema, mga buisit. Yung kadamay, Alan Muñoz, Danau City. Yun na nga po. Sabi ko nga kanina, kung ayaw ninyong mapatay, mabaril, o di wag kayong manggulo. Kaya sabi ng ating Pangulo, that is your choice. Pinili ninyo, gusto ninyong laban, o di lumaban kayo, ililibing ko kayo. Because hindi niya matatalo ninyong gobyerno. Tama yung ating Pangulo. Tama. Presidente siya. A minister of God.
Hindi po si Juan ang ministro ng Diyos. Si President Digong po ang minister ng Diyos. Sabi yan sa Bible, as leader of a country, he is the minister of God. Ganun pala yun. Nick Borromeo, headlines lang kasi binabasa nila kaya napapadala siya sa galit at pambubuyo ng yellow media. Yung yellow media po kasi pinuputol nila yung salita ng ating Pangulo. Kaya naintindihan lang doon, shoot them dead. Yun lang ang hinighlight. Kung bakit sinabi yon, yung unang sinabi, pinutol nila. Tapos, isinulat nila yung kanilang opinion. Ginawang balita yung opinion nila. Alang yung mga taong to. Julius Juben, gandang hapon po, Sir Dan, from Virginia, USA. Hirap po dito, mga healthcare workers, tinitipid po kami ng PPE. At kung nagsalita ka against sa kumpanya mo, pwede kang alisin sa trabaho. Sabi ko sa inyo. Ganon tayo ginigipit because of this COVID. Ang promotor nito, mga kababayan, the globalist, Harold Frijoles, Sir Dan, si Pangulong Digong, abay ginawa na ang lahat para sa ikabubuti ng bayan, gawan pa ng mali. Yun na nga po. Ariel Alba, si Andres Bautista sana, bawasan niya yung kanyang isang aparador ng pera na kinita sa Smart Magic para itulong sa mga Pilipino ngayon, panahon ng krisis. Ayun, tumakas na. Yung taga-Comelec, tumakas na dyan sa Amerika siguro. Teddy Fabian, thank you Sir Dan, sarap makinig, watching from Fradili Project, Saudi Aramco. Gilberto Rigodon Lacson po is from Cavite. Ay, Cavite pala to. Kala ko Bulacan. Iniisip ko, Bulacan. So, thank you so much for correcting me. Di ko masyado kasi kabisado itong taong to. Kala ko Bulacan, Cavite pala. O, doon man lang sa barangay mo, daming nagtitext sa akin. Taga GMA. Cavite. Oh. Doon man na lang sa lugar mo, kung saan ka dyan sa barangay mo. Daldal ng daldal. Maricel Sadang, kung ang sakit na tatama sa mundo ay sakit para lang sa mga kurakot, ilang percent kaya ng mga politiko ang matitira? Baka maubos. Chris Soriano, hindi po ako ng Pirmax dito sa LA. Gusto ko pong subukan. Message ka po sa Juan, kasi hindi kita masagot dito sa Dante Maravillas Facebook account natin para masagot kita. Elizabeth Gono, tama po ang sermon nyo, Sir Dan. Tago sa puso nila. Kung may pakiramdam sila, kainis din. Wala na nga tinulong, kontrabida pa sa mga ginagawa ng gobyerno. Si Ramili Silaga, hindi pa rin makapanalo kahit magbigay ng the night election. Hala, tanggapin natin tapos wag na silang iboboto. Tulungan mo nga ako, kuya, sa pagbasa kasi parang nakobid yung ano ko. Hindi ko na ito galawin. Baka okay lang. Ayan. Kanina hindi siya sumama sa akin kasi may kalaban. Pinuksa mo na ng aking anak yung kalaban. O, greet mo muna yung mga... Hello po sa lahat ng mga nanonood. Para po pala sa gusto mag-order ng Fermax Cream, please contact us sa number na 0908-6553-757. Pwede po kayo mag-message sa aming
Facebook page, Dante Maravillas Vlog, Dante Maravillas, Nostradante, pati na rin po sa account ni Mami Bella Bermundo Maravillas. Pwede rin po kayo mag-message sa Viber o kaya WhatsApp. Josephine Merigani, Sir Dan, nakalimutan mo yata si Lolong Lagman. Kasama yon. Lahat ng congressman para mabawasan yung kayamanan nila. Kasama yon. Di man yon dati mayaman. Siya yung nagkwento. Hindi man sila mayaman dati. O ngayon, mayaman na. Moises Mangibat, Sir Dan, ipagpatuloy mo ang broadcast kasi ang basihan mo ay galing sa Bible. Ang mga tao na maniniwala sa Bible, maniniwala sila sa mga sinasabi po ninyo. Yun nga po yung sinasabi natin. Huwag masyado tayong padala sa mga kwento nila about COVID. COVID-19, mga kababayan, was declared a pandemic to create fear and panic amongst us, amongst humanity, because of their political agenda of a world government. Diyan po ang totoo niyan. Makikita po ninyo kung paano pinipiki yung mga... Kaya nga po, makikita po ninyo lot figures nang i-check kung overwhelmed yung mga hospitals, at least in America. Kahit dito sa amin, wala mang ganun. Yung nagpipila yung mga tao, nagkakagulo doon sa ospital kasi nangingisay yung mga tao. Wala mang ganun. Nasa media lang po ang kwento. Pag pumunta ka doon, wala man. Why? They wanted to instill fear and panic to collapse the economy, the old economic order. They want to replace it with a new economic order. Ginagamit po nila ito. And that is the agenda of the globalist of this world. Mga kababayan, maniwala po kayo. And they are implementing their plan, mga kababayan. Tawag doon? In full swing ang kanilang implementation ng plano. Sweet victory. Sir Dan, shout out naman po. Watching every day. But this time, nasa bed, nag-Candy Crush sabang nakikinig po sa inyo. Salamat po. Imos pala itong si Ping Lacson. Kahit man dyan lang sa Imos. Jason Palacios, President Trump released $3 trillion but the Congress are run by Democrats. Hostage the money because they are all corrupt. Ngayon man po yung ganon. Talagang ginagawa nilang ganon. It is orchestrated just like that. Para po, ang intention kasi po nila, the globalists, and the Democrats are, allied with them. Ang gusto nila, dumaming-dumami para maintakutan po tayo. Plus the objective of the population of the world. Ang akala nila, magtatagumpay sila. Your victory, kumbaga, sasabihin ko sa inyo, your victory in your agenda to establish a new world order is short-lived. It will not last long. And in fact, very specific ang Bible. You will be destroyed. Sino yung magdi-destroy sa inyo? Jesus Christ Himself will come to destroy the Antichrist. All of you will be destroyed. 7 years nga lang kayo eh. Medyo mahaba-haba rin. 7 years. You will reign. Then afterwards, you are gone. Ubos kayo. All of you. Stargazer, agenda din po kaya ni Tiburcio, mga globalist to create fear? Ayoko na munang pag-usapan si Tiburcio kasi taga New World Order din yon. Sabi niya yon.
Siya mismo yung sabi sa akin. Ha? Correct po kayo, Sir Dan. Appointed ni Lord si President Duterte para linisin ang mga makasalanan at korap na nakaupo sa Senado. Jesse Abisamis, isang sakong bigas, gayahin niyo ang mayor ng Gapan at 25 kilos ng Peñaranda mayor. Ayun nga po. Namigay yun. At sabi pa, pag kulang pa niya, sabihin lang ninyo, may kasunod pa yan. Ganon dapat. Jacqueline Villanueva, Amen, glory to God, hallelujah. John 3:16 po, whoever believes in the Lord shall not perish. Kaya wag po tayong matakot sa COVID-19. Kay Lord lang tayo matakot. Jason Palacios, Pinoy ako. When it comes to war, the US is number one and we need to maintain that way so that other nations cannot defeat us. So, you rather have a weak nation or a strong one. Sa prophecy po, ang America, hindi na siya na-mention. Possibly reduced to insignificant country. And kahit anong gawin po ng mga kalaban ng China, hindi po sinasabi kong pabor ako sa China po, Hindi ko sinasabi. Sinasabi ko kung anong sinasabi sa Bible. China will emerge as a vector in this fight, mga kababayan. Kasi, as prophesied in the Word of God, China will lead the Oriental armies. 200 million armies will invade in the last war, the war of Armageddon, in the Middle East, in Israel. Gog and Magog, the northern power, Russia, as prophesied in the Word of God to rise, has rise, mga kababayan, as world power after the, anong tawag doon? The destruction of the former USSR. Kita ninyo? Na-revive siya as a world power. It rose to a world power status again in China as the Oriental power. Ang ibig sabihin po, itong lahi po ni Shem will rise to fight in the last conflict in the history of mankind. Kaya po, hindi po siya mapipigil ng Western power. Hindi siya mapipigil ng Amerika. Kahit po siya, mga kababayan, nadali ng COVID. And this time, may bago nga po na balita ng sabi, the virus could have a second wave sa China. Kaya nagre-ready po sila doon. But still, China, mga kababayan, will win. Mananalo po siya kasi hindi pwedeng mali yung prophecy. So, ganun po ang direksyon ng mundo. America will be reduced to an insignificant country. America will collapse. I'm not against Trump. I'm not against Trump. Or the American people. Sinasabi ko lang po, prophecy, ito yung destino ng Amerika. Then, based sa theories ng mga students of prophecy, the reason for that, mga kababayan, could be, una, itong pandemic,
na tumatama sa ngayon, or because of, the rapture of the believers. Kasi po, sabihin po natin, napakarami din pong mga Amerikanong mga believers. And in fact, kung bakit yung Bible napunta sa Pilipinas, dahil sa mga American missionaries. So possibly, after the rapture, wala na. Kasi yung mga Amerikano, napakarami sa kanila din yung believers. Nawala na sila. Then, as the rapture occurred, comes now the devastation of the country, reduced to an insignificant nation. Wala nga siya pong papel doon sa Battle of Armageddon. Ang maglalaban po in the Battle of Armageddon, mga kababayan, the forces in the Middle East, the forces in the North, the Northern Power, the Oriental, the African forces, and the revived Roman Empire, the forces of the Antichrist. Kasi po, yung Antichrist, sabihin ko na po sa inyo ngayon, it will emerge, that leader, in the former Roman Empire. Kung ano po yung sakop ng dating empire ng Roma noon, dyan din po mag-emerge yung Antikristo. He must be a Romano. Pag sinabi mong Romano, the seat of the Roman Empire in modern time, Italy. He is a Roman Antichrist. Kaya bantay po tayo, mga kababayan, dyan sa lugar na yan, ng dating the old ancient Roman Empire. Bantay tayo. Harold Frejoles, ano po ang view nyo, Sir Dan, yung two-horned beast like a lamb, speak like dragon? Ano daw? Hindi ko maintindihan. Asan dyan? Harold Frejoles. Ano po view ninyo, Sir Dan, yung two-horned beast like a lamb, speak like a dragon? Pag-usapan natin yan in detail next time. Yang pangitain. Kaya lang, kaya ako nag-iingat din kasi we have friends na tawag dito. Baka hindi tayo maintindihan, masaktan natin. Hindi natin intensyon. Kaya nag-iingat tayo sa mga baka isipin nyo na naninira ako rito. Kasi anya, ganito ka. Imbes na hikayat natin, nagalit sa atin. Di ba? Nahikayat natin sa tama. Kaya yung presentation natin, ingatan natin. Mga kababayan. Sige. Charito Obey, the world is fading away along with everything it craves. But if you do the will of God, you will live forever. Share ko lang po, Sir Dante. Orient Jewel Heart, sorry po, pero may mayayaman na gustong mamatay mga mahihirap para to pa rin ang nasusulat sa Georgia Guidestone, the population and retain the population of the world 5 million.